Vernal equinox or maituturing ko ng pagtatapos ng transition period mula sa winter season to hot dry season, mamayang hapon na yan. Malawakang pag-ulan umiiral ngayon sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Extension ng concentration ng water vapor magpapaulan din sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Kanluran ng bansa, uulanin din especially sa bahagi ng Palawan at Zamboanga Peninsula sa bahagi ng Mindanao. Nalalabi ng Luzon, patuloy pa rin nakatamtaman overcast at gloomy ng panahon dahil sa northeasterly surface wind flow. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, March 20, 2025. Ang oras nating boss may maga ay alas 10:20 na ng umaga. Patuloy pa rin na overcast and gloomy sa bahagi pa rin ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Patuloy pa rin na umiiral yung tail end of cold front at nagkaroon na ng accumulated water vapor dahil nga po sa epekto pa rin ng easterly sa silangan ng bansa. Asahan po na magiging maulan nga po. Kagaya na ating report kahapon pa rin, expected ang magiging maulan ng bahagi ng silangan ng bansa, lalo na sa Eastern Visayas at bandang Bicol Region, na kung saan yung extension o yung nagkakaroon ng shear line propagation dyan sa paligid na yan, kaya nagkakaroon ng mga pag-ulan. Makikita natin sa kasalukuyan. Base sa ating Doppler radar imagery ay kalat-kalat na po ang mga pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Quezon Province at dito sa may bahagi ng Catanduanes sa may bandang Bicol Region hanggang Legazpi, Sorsogon, at dito naman sa may bandang Eastern Visayas halos buong bahagi ng Eastern Samar ay nakakaranas na po ng mga moderate and heavy rain showers. Kaya mag-ingat po at nagsuspende na raw ng klase sa iba't ibang bahagi, lalo na sa Tacloban dahil sa intermittent rain showers na umiiral na ngayon dyan. Ingat po sa mga pagbaha just in case dahil heavy rain potential ang nakataas sa inyo dyan. At kitang-kita din sa ating CIMS Doppler radar imagery ay intermittent ang nagiging pag-ulan na ngayon dyan sa may bandang eastern part ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas area. Samantala, nakataas ang thunderstorm ngayon sa buong Visayas area. So, automatic na po yan. Actually, ay nag-suspend na nga po ng klase sa may bandang Eastern Samar Region, kasama na ang Tacloban. So, expected within 12 hours ay magiging maulan ang bahagi niya ng buong o halos buong Visayas Region areas. So, mula sa Negros Occidental, Iloilo, Guimaras Antique, Capiz, Aklan, so halos buo, kasama na malamang ang Cebu dyan. So magdala po ng pananggalang at ingat po sa posibleng pagbaha o flash floods, lalo na dyan sa may mga taga-Tacloban hanggang dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at haze at mostly cloudy dito sa Metro Manila. Well, nabanggit na natin kahapon kung bakit. So expected yan hanggang maghapon at hanggang sa bago mag-weekend. Expected natin makakamdam pa rin tayo ng medyo hazy at mostly cloudy nga na ngayon. So may mga pagkalat na mga pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan ang maaaring asahan natin dito sa Metro Manila. At base sa ating Thursday forecast and storm prediction, hanggang bukas ng Biyernes ay makikitaan natin na ngayong araw nasa 100% chance of rain tayo at overcast pa rin ang lagay ng forecast ng panahon. Ganun din bukas, isolated o madalas isolated rain showers ang iiral sa atin sa Metro Manila, lalo na dito sa amin pa rin sa Caloocan. Sa last prediction, ito lang aking weather station kaninang 4:07 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.6 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas o almost stationary ang highest air temperature sa amin na 32.8 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 1:17 PM. Meaning mababa ang aming heat index pero pasok sa 41.3 degrees Celsius na danger level na heat index sa amin sa Caloocan. So bagamat hindi naman sobrang taas pa o medyo comfortable na ituturing ito, pero nasa danger level na ng high heat index. So medyo mainit-init din kahapon na naranasan namin sa Caloocan. Pero kung itatabi natin sa peaks, extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Subic Bay sa may pinakamataas na 35.5 degrees Celsius na highest air temperature. So mapapansin niyo sa kanluran ng bansa, sa Luzon ay halos mas drier ang klima.
weather. Bagamat mostly cloudy na umiiral kasama ang kanlurang bahagi ng Luzon, pero yung mas moderate na weather systems ngayon umiiral pa rin sa kanlurang bahagi pa rin ng bansa. Yun ang medyo mas malinaw so far, mga folks. Sa lowest temperature naman ay ang Baguio City. Mas lumamig pa rin ang temperatura sa kanila na 14 degrees Celsius despite na mag-vernal equinox na tayo. So masyadong extended ang nagkaroon ng extension ngayon bago tuloy ang mag-transition o matapos yung onset. Kaya lang yung onset kasi ng hot dry season expected ngayong araw na ito o bukas. Pero maituturing na natin yan na pagtatapos na talaga ng onset, I mean yung transition ng amihan to hot dry season na nga po. Siguro yung cycle na lamang, yung galaw na lamang ng easterlies at saka yung northeasterlies, tatapusin na lamang ng huling daloy nito ng ating northeasterlies, yung ating amihan sa itaas. Tatapusin na lamang yan hanggang this weekend, hanggang sa tuluyan na talaga siyang mawala. Nataon lang kasi may high pressure area dyan sa may bandang hilaga na nako-compress, kaya nadidetour kasi yung ilang malamig na hangin sa may bandang northern hemisphere. Bumababa lamang dito yan. So despite na tuloy-tuloy pa rin yung northeasterlies o yung malamig na hangin o amihan ay maituturing na natin yan mamayang hapon na tapos na ang transition period. Ganun na. Kumbaga grace period na lamang yan kasi siyempre hindi naman agad-agad mawawala yan, dahan-dahan lamang ito mawawala, time to time po. Sa Iloilo naman, ang Borongan Eastern Samar, grabe ang ulan sa kanila. Since kahapon, umabot ng 362 millimeters na total rainfall. Grabing inulan sa kanila. Hindi naman tayo nagkulang ng paalala na asahan ang magiging maulan dyan sa silangang bahagi natin ng bansa. Dahil nga po nagkaroon ng combination yung ating northeasterlies at yung easterlies na nagbunsod ng malawakang water vapor sa silangang bahagi ng bansa. So ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Samantalang dito sa amin sa Caloocan, patuloy na wala kaming nararanasang pag-ulan since 2 weeks na. So wala pa ring nadadagdagan sa total rainfall namin sa Caloocan. Despite na mataas ang concentration ng water vapor sa may bandang Luzon. Bagamat alanganing kanluran kasi ang position namin sa Caloocan, so hindi masyado nagpapang-abot. Most probably dyan lamang sa may bandang Quezon Province inaabutan ng buhos ng ulan. Sa humidity natin, high concentration tayo. So medyo mataas ang water vapor concentration o yung ating water moisture sa paligid at wala itong nagbago since last hour. At napakataas ang atmospheric pressure natin, 1016 hectopascals ito ngayon, and steady ito since last hour. Umabot pa ito ng 1017 hectopascals. So lumakas yung high pressure area sa itaas, nagsama rin dahil sa combination din ng northeasterlies wind flow. Sa high tide and low tide status, pa-high tide pa lamang tayo. May 2 hours and 36 minutes pa. Tingnan natin kung yung sea level ay aabot ng 1 meters. Pinakamataas pa din mamayang tanghali o mag-aalauna, mga 0.8 meters ang magiging taas dito. So halos 1 meter lamang ang magiging taas ng sea level. Kaya medyo malalim-lalim pa rin kahit papaano yung lalim ng sea level o lalim ng karagatan dyan sa pampang ng Manila Bay. So ingat na lamang dahil in-expect natin na mapaka-rough ang ating karagatan ngayon, bunsod ng malakas na hangin na gale force winds, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa. Binanggit na natin kahapon, in the next 24 hours patuloy pa rin tayo aabutin ng at least 2.5 meters sa taas ng alon sa buong bahagi ng extreme northern Luzon. Mapakanluran man yan o mapasilangang baybayin ng Luzon, ay magiging mataas na maaring umabot ng 2.5 meters. So delikadong pumalaot ang ating maliliit na sasakyang pandagat. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:59 AM, sorry. Ito na po yung magiging huling sunrise bilang panahon ng taglamig o winter season sa Northern Hemisphere, dahil mamayang gabi na po, mamayang hapon po, mga bandang alas 5 ay papasok na tayo sa vernal equinox na kung saan ay magpapantay na po yung haba ng gabi at araw. So yung ibig sabihin sa atin naman sa Pilipinas, yan naman ay starting na talaga ng
hot dry season sa Pilipinas. Pero inuulit natin, hindi ibig sabihin na pumasok na ang vernal equinox, totally wala na po yung ating amihan. Again, grace period na lamang yan ng amihan, medyo nag-extend lamang in the course na nagkaroon lamang ng something na phenomenon sa Northern Hemisphere, gaya na lamang ng nagkaroon ng compression sa multiple high pressure area sa itaas, kaya bumababa yung ilang areas ng kaulapan na may dalang malamig na hangin sa extreme Northern Luzon, kaya humaba o halos nagtuloy-tuloy pa rin yung ating amihan sa extreme Northern Luzon. So yun po ang paliwanag dyan ha, kasi para hindi magtaka ang kababayan natin, vernal equinox na o tapos ng onset at transition ng ating amihan season, bakit meron pa rin tayong amihan? So para sa kaliwanagan ng lahat, hindi instant o hindi instantly kapag pumasok po yung onset ng hot dry season, automatic hot dry na kaagad sa buong bansa. Hindi po ganoon. Dahan-dahan lamang yan. Depende sa course ng pagpapalit ng klima, at may mga phenomenon kasi sa ating weather systems na minsan nagkakataon na merong situation na nagkakaroon ng pagbabago sa Northern Hemisphere natin, kagaya na lamang po ng multiple high pressure area. Tapos dahil sa nagkako-compress, nabubuo yung tinatawag na frontal system, Mayo front. So nangyayari na didetour yung malamig na hangin dyan sa may bandang Japan or bandang eastern portions ng China, pababa ng Taiwan, at umaabot yung ilang bahagi niyan sa Pilipinas, na halos parang tag-amihan pa rin tayo. So ganun po ang paliwanag niyan mga folks ha, inuulit lang natin. Sa atin namang moonrise and moonset, na under 1 gibos at 72% naman ang illuminated ng buwan. Sisikat naman ito o magmo-moonrise mamayang gabi at 10:56 PM at lulubog naman ito mamayang 9:29 kinabukasan ng 9:29 AM ng umaga. So again, yung sunset natin, pagka sunset pala ng 6:06 PM ay yan na po yung panhimula ng ating vernal equinox o yung pagtatapos na talaga ng transition period ng ating amihan season into hot dry season na. Samantala sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes ay magiging maulap ang ating panahon ngayong araw hanggang bukas. So expected ang maulan dito sa Metro Manila, maaaring mas mararamdaman yan ng mga taga Quezon City hanggang Rizal, Marikina, yan. Isolated na lamang kung umabot dito sa amin sa Caloocan ang magiging pag-ulan. Depende yan sa haba o dami ng water vapor accumulation sa NCR ha. So maliwanag yan mga folks. Bukas ang Biyernes, magiging partly cloudy din na maghapon at 10% daw ang tsansa ng pag-ulan. So ngayong araw lang ang nakataas ang 100% ng tsansa ng pag-ulan. And highest and lowest temperature expected maglalaro 28 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 26 degrees Celsius. At makikita natin sa short-term weather forecast hanggang this weekend pa ay patuloy pa rin mararanasan natin yung northeasterlies na yan o yung tail end of cold front. Pero pagsapit yan ng Lunes, siguro mga Sunday or Monday, unti-unti na pong mawawala na yung daloy na yan ng northeasterlies, tuloy-tuloy yan. At dyan na pagdating next week ay expected na natin balik na tayo sa unting-ting pagkaalinsangan ng ating panahon sa bansa. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang partly cloudy at moderate ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Luzon, pero partly to mostly cloudy ang umiiral nito. So isahan pa rin ang mga ilang mahina at isolated rain showers sa buong bahagi na yan ng extreme Northern Luzon. So halos stationary ang magiging weather system yan kahapon, kaya hindi na natin masyado ibibigyan ng detalye dahil halos kapareho lamang ang magiging lagay ng panahon kahapon. So expected yan magiging gloomy ang magiging panahon natin sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon, pababa na yan ng Central Luzon, kasama na ang Zambales, Tarlac, pababa na yan ng Pampanga, Bulacan, siyempre kasama na ang Metro Manila, at mas maulap na ngayon ang bahagi ng Calabarzon area na magdudulot po ng mga pagkulog at pagkilat at kalat-kalat na pag-ulan. The rest ng Bicol region mula Camarines Norte at lalo na sa Camarines Sur and the rest ng bandang Legazpi, Iligan hanggang Sorsogon na nakakaranas kasalukuyan ng heavy rain showers dyan, lalo na sa dulo ng Sorsogon. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pag-uho ng lupa. Ganon din sa ilang bahagi niya ng Bicol region kasama ang Catanduanes area.
Sa may Mimaropa naman, magiging gloomy rin ang panahon sa buong Mindoro area at hilagang bahagi ng Palawan mula dyan sa may bandang Cuyo hanggang dyan sa may bandang El Nido hanggang San Vicente na yan. At mula sa may bandang Puerto Princesa, makikita natin gloomy rin ang panahon, and the rest ng bandang Brooks Point at Batarasa at Balabac. Pero pagdating sa may bandang Balabac, nakakaranas ngayon sila ng moderate and heavy rain showers. Kitang-kita sa heavy rain potential, balot na balot ng heavy rain clouds ang buong Balabac Island. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa may bandang Kalayaan Group of Islands dyan, sakop ng ating exclusive economic zone. So ayan po, kitang-kita naman po ha. So ingat po sa mga kababayan natin. Gaya ng ating paliwanag, yung extension ng tropical wave o yung near equatorial trough, nagtatabers po dyan mula sa may bandang kanluran ng Zamboanga Peninsula, sa may bandang Basilan o Hulusulu, and then kumikilos ito pa west-northwestward, kaya inaabutan ang ilang bahagi ng Palawan ng mga matitinding pag-ulan. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. At mula sa may bandang Southern Luzon naman ay magiging mas maulap din kayo dyan. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog sa area ng Romblon, dito sa may bandang Burias Island, Masbate, yan, hanggang dyan sa may bandang Tikaw Island. Ingat na lamang po mga folks, ay nakakaranas kayo ng kasalukuyang napakamalalakas at malawakang pag-ulan. Ganon din sa buong silangan ng Visayas, ang buong Samarido nakakaranas ngayon ng heavy rain showers at nagsuspend din na nga po ng klase sa ilang bahagi na yan, kasama na ang Tacloban. If I'm not mistaken, may nagsuspend na raw ng klase dyan dahil nga po sa intermittent rainfall o tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So inaasahan natin na nagsuspend na rin sa ilang bahagi ng Northern Samar hanggang dito nga po sa ibaba ng Borongan Eastern Samar, or maaring isama na rin ang bandang Gian Eastern Samar. Ingat po sa mga pagbaha ha, dahil kayo ay nakakaranas ngayon ng matitinding pang-ulan. Ganon din sa northern part ng Leyte ay mula Tacloban nga po na nagsuspend din ng klase, Biliran at Ormoc nakakaranas din kayo ng moderate and some clusterized heavy rain showers. Ingat po sa potential na flash floods just in case na bigla ang nagtuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Maghapon ba yan? Well, inaasahan natin na magiging maghapon dahil malawak po yung tropical wave na nag-generate dito sa silangang baybayin ng ating dagat Pasipiko. Naipaliwanag na natin yan dahil nagagaling pa nga yan sa may bandang eastern sections ng Mindanao. So inaasahan na natin yung tropical wave na yan na magtutuloy at yung boundary pa nga po ng malamig na hangin dito sa may bandang Luzon na nagkukulay dito sa ating easterly. So malawak po o mataas ang accumulated water vapor na nabuo mula kahapon. So, yung papaliwanag niya na. So, mag-ingat po sa mga kababayan natin sa bahagi ng Leyte at sa katimugang bahagi ng Leyte ay magiging napakamaulap ang inyong himpapurin at expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maulap din ang halos buong Cebu, Bohol at dyan sa bahagi ng Bacolod sa may bandang Negros region. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, kabilang na ang bahagi ng Negros Oriental mula dyan sa may bandang Basay, Bayawan, Siaton hanggang dyan sa Dumaguete. Expected na rin sa may mga isla dyan, kabilang na ang Siquijor na makakaranas na mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pagdating naman sa Mindanao, ang kanlurang bahagi nito, kabilang na ang Zamboanga Peninsula ay nakakaranas din ng moderate and heavy rain showers sa buong Dipolog area o Roqueta hanggang dyan sa may bandang Gutalak hanggang Siocon din. So dahil nga po sa magiging maulan ay asahan din ang mga posibleng pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa all the way mula sa Zamboanga City at ilang isla ng Basilan at Hulusulu. Ingat po dahil sa traversing pa rin ang tropical wave dyan. At mula naman sa bahagi ng Osami City o parte ng Misamis Occidental ay nakakaranas din kayo ng ilang moderate heavy rain showers. Ingat po sa mga pagkulog at pagkidlat din, and the rest ng Lanao del Norte at kasama na ang ilang bahagi sa Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Camiguin hanggang bandang Butuan. Bagamat dito mas moderate pa o medyo nakakasikat pa ng araw yung bahagi ng Northern Mindanao area. Pero part dito musikaw din naman ang umiiral, lalo na sa bahagi pa rin ng Surigao region na nakakaranas ng overcasting gloomy. So expected ang mga pagkulog at pagkidlat dyan anytime nitong maghapon. Daras naman ng Mindanao, lalo na sa bahagi ng Bukidnon at bandang eastern sections ng Surigao del Sur, Agusan del Sur o sakop ng bandang Caraga. Bagamat mas maaraw pa rin kayo dyan,
pero magiging overcast and gloomy anytime ang magiging panahon ninyo. Despite na overcast, magiging humid ang panahon ninyo dyan sa ngayon, dyan sa Agusan del Sur, pababa na yan hanggang sa sakop ng Surigao del Sur, mula dito sa may bandang Hinatuan, pababa na yan ang Compostela Valley o Davao de Oro area. Moderate at maya-maya magiging overcast and gloomy rin kayo dyan at expected ang biglaang buhos ng ulan within 12-hour period po yan, dahil nakikitaan natin ang tropical wave na tuloy-tuloy pa rin ang pag-iral dito sa may bandang silangang bahagi pa rin ng Mindanao. Yung tropical wave, conditional na continuous po yan. So, ibig sabihin ng conditional continuous, biglang kakalma, then mamaya magbubuo na naman yung water vapor dito, and then kikilos na naman yan pakunluran, and then magbubunsod na naman yan ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao area. So, be ready na lamang, lalo na ng mga taga Davao Oriental, City of Davao, and the rest ng Davao del Norte, kasama na ang buong Davao del Sur at Davao Occidental area. Nasa ngayon, medyo moderate pa at humid at maaraw sa inyo dyan. Maya-maya, magiging makulimlim na yan at magiging maulan na. So, be ready na lamang po sa mga payong at ingat kung sakaling biglang malakas ang buhos ng ulan, then mataas ang heavy rain potential na mararamdaman muna ng mga taga Davao Oriental, kasama na ang ilang bahagi ng Davao del Norte and the rest ng Davao del Sur at Davao Occidental maya-mayang konti. So, be ready na lamang po. Ganon din ang bahagi ng Sorsogon, depende sa traversing nito ng tropical wave, expected maya-mayang konti, makakaranas din kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers mula dyan sa bahagi pa rin ng Sultan Kudarat, Maguindanao at North Cotabato area nitong maghapon. So, be ready na lamang po dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pagtawid na ito ng ating tropical wave sa dagat Pasipiko pa rin. Dahil again, malakas po yung ating flow ng easterlies. So, habang bumabangga ito sa mas malamig na temperatura na kaulapan dito sa malapit sa bansa, at yung boundary po kasi ng sea line ay napaka-broad o napakalawak po, dulot po rin ng northeasterlies sa west wind flow. So, bumabalandra dyan at nagko-collide, lumalawak po lalo yung accumulation ng water vapor. So, nagbubunsod po ng malawak ang ulan nga po dito sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa. So, yun po yung pinaka-analysis natin. Ingat po sa mga kababayan natin dahil lumalabas, magiging maulan po ang ating maghapon ngayon, mga folks. So, since wala naman tayong naasahang sama ng panahon o tropical wave na mamomonitor, pero makikita natin dito ay yung pagbuo ng northeasterlies. Ayan, ito yung pinaka-boundary ng shear line natin ngayong araw. So, medyo gumit na siya sa may bandang Visayas at nakikita ngayon natin sa actual satellite imagery. Tapos yung northeasterlies, ayan, yung malamig na simoy ng hangin o yung ating amihan pa. So, medyo nagpahabol pa siya. Pero kung mapapansin ninyo mga folks, mula bukas hanggang this weekend, unti-unti ninipis na siya. Yan, kita nyo, luminipis na naman siya hanggang this weekend nga po. At pagsapit nga po ng linggo at pagpasok ng Lunes, tuloy-tuloy na numipis na po yung ating northeasterlies hanggang sa tuluyan na po itong ma-engulf ng malakas na easterlies. So probably mga next week na talaga natin o mula mga next week na talaga natin mararamdaman na ang tuloy-tuloy na hot dry season natin. So hanggang this weekend ay medyo mararamdaman pa rin natin yung lamig dala ng northeasterlies o yung tail end of cold front dito sa may bandang extreme Northern Luzon area. Malawak at naging broad lamang yung northeasterlies. So yun po, maliwanag yan mga March 23. So Sunday po yan, di ba? So hanggang linggo pa po ang ina-expect natin na medyo comfortable pa tayo kahit papaano. And then pagpasok ng March 24 niyan ay tuluyan na pong wala na tayong nakikitaan na northeasterlies dito. So magiging easterlies na naman siya kasi nakalayo na po yung high pressure area dito. So nagkaroon na siya ng space dito. Nakahinga na ng konti yung jet stream dito ng malamig na hangin sa may bandang Japan. So kikilos na yun ng pakanluran na at wala nang masyadong bababa rito sa may bandang Taiwan hanggang Northern Luzon area. Mula sa may pinaka-mean sea level pressure, makikita natin mataas pa rin ang atmospheric pressure natin dahil nga po sa combination nga po ng hot dry at malamig na simoy ng hangin dala ng easterlies. Pero makikita natin pagpasok po ng next week ng Lunes ay tuluyan na itong mawawala, unti-unti nang mapapalitan na ng puro easterlies na. So magiging maalinsangan na po yung ating darating na Lunes. Yan, inaasahan na natin mga Lunes po
ay babalik na naman tayo sa mas maalinsangang panahon na. At ine-expect na natin tuloy-tuloy na yan mga folks. At mula sa mga computer models, kitang-kita rin natin na pagdating nga po ng ditong weekend, medyo ninipis na siya ng tuluyan at pagpasok po ng Lunes ay mapapalitan na ito na puro stainless na. At dahil sa puro stainless na ay magpapatuloy lamang yung ating tropical wave dito sa silangang dagat ng Pasipiko na magbubunsod pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao area pa rin. Ayun, mataas yung accumulated niya. ECMWF na yung pinapakita ko. So maliwanag naman dyan mga folks na yung mga tuloy-tuloy pa rin nating pag-ulan. Patuloy lamang na medyo mababa pa yung temperatura dito sa may bandang extreme ng Luzon. So nagkakaroon pa siya ng manipis na shear line dito hanggang next week. Pero ramdam na natin yan. Inaasa na natin, mararamdaman na natin yung mainit na panahon next week na. So yun po yung pinakamaliwanag dyan mga folks. Samantala, bisitahin naman natin dahil meron din tayong space weather status. Bagamat kaninang madaling araw pa ito nagsimula, 5:03 AM sa Pilipinas. Pero i-expect natin na NOAA scale natin aabutin hanggang minor lamang ito. Base dito, hanggang unsettled to active lamang ang pinapakita na 4.67 o G1 geomagnetic storm lamang ang aabutin. So, mababa yung possible solar radiation, ganun din ang radio blackout. So, walang masyadong problema. Bagamat mayroong propagation pa rin o tuloy-tuloy na CME. Kaya nagkakaroon ng above normal speed yung ating solar wind. Medyo umaabot ng mahigit sa 500 km a second yung solar wind natin ngayon. Malawak ba ang sunspots? Well, kung titingnan natin, hindi masyado malawak o malakihan ang mga sunspots na ito na nakatutok sa Earth. Gaya na lamang ng AR4-030. Hindi masyado kalawakan. Pero kahit na maliit yan, pag nagkaroon pa rin ng CME yan, umaabot pa rin yan sa atin sa mundo. So, nasa 170 po yung ating sunspot number so far. At mababa naman yung activity ng ating geomagnetic field forecast. Probably unsettled lamang ang inaasahan aabot. At nagkaroon tayo ng at least minor solar X-ray flux na M1.5. Pero saglitan lang ito since kaninang madaling araw ito naganap 4:40 AM oras sa atin sa Pilipinas. So wala namang masyadong dapat ikabahala mga folks. Saglit lang siya. Then after mga ilang minuto mga 7 minutes lang siya tumagal and then kumalma na rin kaagad, bumagsak na rin kaagad. So wala tayong masyadong magiging problema. At yung photon flux medyo nagkakaroon ng counting anomaly pero hindi naman siya umabot ng alert level o alert category niya o hindi man lang siya sumipa sa category of 10 na mega electron volts. So wala tayong magiging problema niyan. Ayan, so far wala naman. Kalmado naman po yung solar photon flux. Bagamat medyo bahagya-bahagya lamang siya nagkakaroon ng propagations. Yan, ito yung geomagnetic activity natin, 4.67 at kumalma din kagad at naging active na lamang po, naging unsettled. Yan, naging unsettled na lamang to hanggang active. Yan. Probably unsettled to active lang naman ang magiging geomagnetic activity natin. So, hindi masyadong malaking significant impact yan sa ating magnetometer o magnetosphere. So, mararamdaman lamang yung impact ng solar wind pero hindi masyadong malakas ang impact, hindi kagaya kahapon. So, walang masyadong dapat ikabahala mga folks. At wala naman sa ating TEC, dahil may mga ilang propagations arrival mula sa CME, pataas ang ating TEC mula sa may bandang Mid-Pacific kasama ang Pilipinas, Papua New Guinea at ilang areas niya ng mga isla na yan sa may bandang Papua New Guinea or bandang Caroline Islands, sakop. So, matindi po yung TEC. Lagpas po yan ng 90 to 100 megahertz po yung ionospheric error range. So, ano bang context yan? Well, yung mga GPS, yung mga gumagamit ng navigational systems na dadaan dyan sa zones na yan, na sakop ng TEC, o yung TEC error, magkakaroon ng significant o may mga ilang problema sa reception. Magkakaroon ng parang blocking sa mga, gaya na lamang ng mga high frequency signals, yan. So, normally, yun lamang naman ang typically na maapektuhan yan. So, kita-kita naman natin sa ating derived vertical TEC, mass concentration, yung 70 megahertz dito. Yung pinaka geographic latitude ng derivable TEC effect.
At sa ulat lindol, so far ay kalmado naman ang ating seismograph. So wala tayong masyado na-detect na malakas-lakas na mga pagyanig. Malamang mga minor lamang or siguro may magnitude 4 pero malayo dito sa amin sa Caloocan yung range. So kung sisilipin natin sa pinaka-latest data feed mula kay PBOX, well, merong isang magnitude 4.1 na na-detect dito sa northeast ng Loreto, Agusan del Sur. May lalim ito na 11 km depth epicenter, naganap ito kaninang 6:35 AM ng umaga. So medyo naramdaman siguro yung at least intensity 2 na pagyanig dahil mababaw lamang epicentral depth niya. So yung paligid niyan ng Loreto ay ang bahagi ng San Marcos, Katipunan at Nueva Garcia ang pinaka-closest epicenter. So mga taga-Bunawan malamang naramdaman din nila yung pagyanig dyan kaninang umaga. Hopefully walang nagkaroon ng mga cracking sa inyong mga structure. So obserbahan na lamang po ninyo mga folks. And so far after nyan ng pagyanig sa may bandang Loreto, Agusan del Sur, wala namang sumunod sa kanya. Puro mga minor earthquakes lamang mula kaninang madaling araw. At medyo kukonti pa lamang yung registered na bagong paglindol ngayong araw. Kaya kung sisilipin natin yung pinaka total earthquakes natin ngayong araw for the month of March 2025, nasa total of 619 total earthquakes na po tayo. 593 dito is magnitude 2.0 pataas, 23 sa magnitude 4.0 pataas, at nananatiling tatlong ating magnitude 5.0 na kung saan ay nandito sa bahagi ng Mindanao yung tatlong magnitude 5.0 na naitala. Wala pa rin tayo naitalang magnitude 5.0 sa bahagi pa rin ng Southern Luzon at Luzon area. So maging alisto pa rin tayo lalo na sa bahagi pa rin ng Ilocos Sur o Ilocos Norte sa paligid dahil nasa 173 total earthquakes na po dyan, yung cluster. At mas marami pa rin sa bahagi pa rin ng Mindanao at southeastern ng Visayas na mahigit sa 260 ang total cluster earthquakes. Kung i-maximize natin, mahigit sa 397 earthquakes ang total niyan. So medyo mag-ingat pa rin tayo. At since earthquake drill naman ngayong month of March, at least mayroon na tayong idea sa kung paano mapapalahanan ng mga kababayan natin sa mga posibleng mga pagyanig. Again, the more na tumatahimik kasi yung mga tectonic plates natin sa Luzon, lalo tayo maging aware sa mga paparating na mga susunod na lindol. So, yun lamang po ang pinaka-latest report natin para sa ulat ng lindol natin. Nasa 619 total earthquakes na po siya. So, mukhang marami-rami ang magiging o aabot o posibleng umabot pa sa mahigit 1,000 earthquakes yung ating month of March natin. Pero sa ngayon, kokonti pa lamang yung mas malalakas na mga pagyanig gaya na lamang ng magnitude 5.0. So medyo mas aware po tayo anytime mga folks. At narito naman ang ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, March 20, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, March 20, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Ganon din sa ating Facebook page at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ang iyong umaga sa ating report. Well, stationary lamang na magiging overcast and gloomy pa rin ang lagay ng panahon natin. So wala pa rin tayong alalahanin sa pagtaas ng heat index hanggang this coming weekend. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.